Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. So Taurus, we have 10 of Swords. Ayan, parang dami mong iniisip, no? Parang ang mundo mo ngayon parang upside down, no? Para sa iba sa inyo. Pero puwedeng aftermath na lang ito, eh. Puwedeng hindi ito recent na nangyari sa inyo, 'no, na parang, kung saan-saan nanggagaling, 'no, yung stress na nararanasan ninyo, puwedeng gano'n. Siguro naano kayo rito, nasaktan kayo dito ng bongga-bongga ng kung sino-sino. Feeling ko dito hindi lang ito iisang tao, 'no, na maaaring nakapanakit ng inyong damdamin. Pupuwedeng pupuwede kasi na ano ito, eh, yung bang pupuwedeng maraming tao kunyari ang naiinggit sa'yo, 'di ba? Kaya pupuwedeng, those people are creating stories, 'di ba, against you, 'di ba? Maaaring tsini-tsismis ka, ginawan ka ng mga, intriga, kaya kung sino-sino na lang, kung kani-kanino mo naririnig siguro yung mga pang-iintrigang ito, puwedeng gano'n. And it hurts you kasi lalong-lalo na kung wala ka namang ginagawa na hindi mabuti. Lalong-lalo na kung, you're just focusing on yourself, focusing on your business, pero may mga tao talagang kahit wala kang ginagawang masama sa kanila, merong magagalit talaga sa'yo, 'di ba? Out of inggit, no? So, yun. But you are affected, no? You were affected by this. Kung ano man ang mga ginawa ng mga taong ito. Kaya feeling mo dito, siguro feeling mo mag-isa ka lang, 'di ba? Parang siguro naiisip mo, God, Lord, bakit parang feeling ko my life is falling apart, no? Parang ganun. Pero wag kang mag-alala, Taurus. Kasi wala namang permanente sa mundo, 'di ba? Nothing is permanent, nothing is yet set in stone. Lahat magbabago. Lahat ng sitwasyon nagbabago. And even your situation. Kaya just hang in there. Just hang in there. Ano ka lang, kalma lang, kapit lang, 'di ba? Laban lang at magkakaroon ka din ng ano dito. Magkakaroon ka ng kapayapaan, no, at katahimikan. And this is 10, no? This is 10 of swords, and 10 represents endings and beginnings. Kaya magtatapos din 'yan. Maaring ngayon, no? Maaring ngayon nagsisimula ka ng bumangon or magsisimula ka ng mag-bounce back sa buhay, 'di ba? Maaring mare-realize mo siya ngayon na tama na 'to, 'di ba? Kung galit kayo sa akin, edi wow. Kung galit kayo sa akin, edi bahala kayo. I'm just going to focus on myself, to better my situation. Okay? Kasi ganun talaga. You really can't please everyone. Kahit magandang pakita mo sa ibang tao, 'di ba? May mga tao talagang, may crab mentality. Kaya kahit anong pakisama ang gawin mo, lagi at lagi pa rin may masasabing hindi mabuti sa 'di ba? Kaya might as well just focus on yourself. Focus on papaano ka pa magtatagumpay sa buhay, 'di ba? Just focus on kung ano makakapagpasaya sa sa pamilya mo, gano'n na lang. So, we have Two of Cups. Ayan. So, speaking of pagpapasaya, 'di ba? Meron tayong Two of Cups which is partnership, no? So, iba-ibang klase ang category, 'di ba, ng partnerships. Pupuwedeng partnership in love, in a romantic relationship, in a friendship, in a business, mga gano'n, in a project. Kaya pupuwedeng gano'n, no? Depende 'yan sa inyong sitwasyon. But somehow merong bagong taong dadating sa'yo, and yung bagong taong ito, will develop, a certain kind of relationship sa iyo. So, pupuwedeng kunyari kung single ka pa, 'di ba? So, pupuwedeng merong manliligaw sa'yo or pupuwedeng papasok ka na officially sa pagiging magjowa, 'di ba?
Pupuwedeng kung kunyari mag-jowa na kayo, pupuwedeng leveling up naman ng relationship ito. Pupuwedeng may engagement, pupuwedeng may kasalan, mga gano'n, 'no? Pupuwedeng may mangyaring gano'n. So, yeah, anything is possible dito with the Two of Cups, but this is definitely partnership. So, what else? We have Seven of Cups. Ayan. So, pupuwedeng hindi lang iisa ang mga taong papasok sa buhay mo sa ngayon. Pupuwedeng kunyari, pupuwedeng hindi lang isang manliligaw, 'di ba? Pupuwedeng hindi lang isang ka-collab ang makakasama mo rito. Pupuwedeng may mga ibang tao din na nag-o-offer sa inyo, 'di ba, ng ng partnership. Maaaring hindi lang iisa ang, gustong, makipag-teamwork sa'yo, yung gano'n ba? Or pupuwede rin ang opportunity ito, 'di ba? So, maaaring hindi lang iisang oportunidad ang dadating sa'yo. Kaya, yun lang, regardless kung ano man 'yan, sa relationship man 'yan or sa collaboration man 'yan or opportunities ito for trabaho, for career, business, or whatsoever, pag-isipan na lang ninyong mabuti. Alright? Make sure na you are going to make sure that you are going to think twice, thrice, ganyan, para makasiguro kayo na magiging tama ang desisyon ninyo, magiging maayos ang desisyon ninyo, something like that. Okay? So, tingnan natin kung ano pa ang ganap for Taurus. And by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto niyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat po. So, we have look in a book. Whatever your question right now, you'll find the answer in a book. So, the words you will find will bring the insight you seek. Ayan. So, kung kayo ay naghihingi ng gabay, lalo na sa universe na ngayon, maaari na yan ay idadaan niya, yung sagot niya dyan sa dasal mo, yung gabay na ibibigay niya sa'yo is through a book. Kasi baka mahilig kang magbasa ng libro, maybe you are a bookworm, or siguro mahilig kang mahilig kang magbasa-basa. Kaya po pwede, no, na ito yung pamamaraan ng Divine Universe para mabasa mo agad kung ano yung message niya para sa'yo, kung ano yung gabay na binibigay niya sa'yo sa ngayon. Kaya pay attention kayo, no, kapag nagbabasa kayo ng libro, whether it's e-book or physical book, pay attention sa mga mababasa ninyong words, mababasa ninyong sentences, 'di ba? Or phrases, kasi maaaring diyan mo mahahanap, diyan mo mababasa yung guidance sa'yo, no? But anyways, it will strike your eyes, 'di ba? Talagang minsan I don't know if ang iba sa inyo dito naka-experience na kunyari, you're being guided through a book, you know, through sentences sa books or pagbuklat ninyo ng libro, yung mata ninyo iga-guide talaga yan doon sa kunyari sa sentence mismo na yun ang message niya para sa'yo, yun ang guidance niya para sa'yo. As in, pagtingin mo doon sa sentence na yun, makikita mo na parang blurred ang paligid. No? Blurred ang paligid pero yun lang ang mag-stand out na words or phrase or sentence na yun. I don't know if na-experience mo na ang ganyan, pero yeah, ako, na-experience ko ng ganon. That's why it's really, I'm really convinced or talagang naniniwala ako na yun ang gabay niya para sa akin. Kasi yun lang ang pinakita niya. Yun yung words na yun lang ang pinakita niya. And all others are, blurred talaga. Wala kang mabasa. Yung ganon. Tapos, when you get that, no, at yun, pag-blink ng mata mo, nakikita mo na uli lahat. No? Yung ganon, mga pangyayaring ganyan. That is also one way of how the divine is guiding you towards doon sa message na gusto mong mabasa or gusto niyang mabasa mo. Okay? So, we have abundance, Taurus, napakaganda, napakaswerte. Ayan, ang daming pera. Gold coins, ang nasalo na ng lotus na bulaklak na to. Kasi uulan
ng pera. So, pupuwedeng ganito ang mangyayari sa inyo sa ngayon, uulanin kayo ng pera, ibe-bless kayo ng abundance of money ng divine universe, kaya maghanda ka na. Sabi nga dito, prepare yourself for incoming abundance. Release any mental blocks you may have. Kasi kung ano man ito, mga mental blocks na to, mga negative thoughts na iniisip ninyo, kung nandiyan pa yan sa isip mo, that can block talaga this abundance. So, imbes na dadating na to, o pwedeng mapipigilan or pwedeng hindi na to dadating sa'yo kasi negative, no, yung iniisip mo. And hindi mag-a-attract ng blessings, no, ang negative energy. Sabi dito, in fairyland and human land, there is enough abundance for everyone. Kaya, you deserve abundance. Kaya lang, kung ikaw mismo, yung energy mo, negatibo, edi syempre, hindi yan dadating sa'yo. Kaya kailangan i-align mo yung energies mo, yung thoughts mo, yung feelings mo, dapat positive lang kasi yung abundance is positive energy, 'di ba? So always remember, lagi kong pinapaalala yan sa inyong lahat na negative will attract negativity and positive will attract good things, blessings, happiness, joy, lahat ng mabubuti at magaganda. Okay? So what else? We have new beginnings. Wow. So, meron kayong sisimulang bagong ganap sa buhay. O pwedeng ang iba sa inyo is going to start a family kasi merong baby. So, po pwedeng someone is giving birth or po pwedeng someone is conceiving, nagbubuntis, pwedeng ganon. Or po pwedeng magsisimula na nga ng bagong pamilya, bagong yugto sa relationship, or po pwedeng merong magsisimula sa inyo ng bagong negosyo, bagong pagkakakitaan, bagong trabaho, career, mga ganon. Okay? Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.